Maraming nangamba na mapipilay ang ekonomiya ng Pilipinas nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. At kabilang nga sa mga pangunahing apektado ng digmaang ito ay ang mga ordinaryong Pilipino mula lupa hanggang sa dagat. Kumusta na nga ba ang estado ng mga mangingisda sa gitna ng trahedyang ito? Ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maliit pero mayaman sa biyaya, siksik sa yamang dagat. Ito ang lungsod ng Navotas, ang fishing capital ng Pilipinas. Pero ang tabing dagat na pinakikinabangan sana ng mga mangingisda, mistulang naging parking lot. Ang mga mangingisda nakatanaw sa laot habang nakakadena sa lupa. Gaano po ba katindi po ang naging epekto ang pinsala po ng pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo po sa ating mga mangingisda? Yes, oo, napakalaki, no? Kumbaga sa dati bago tumaas itong produktong petrolyo, no, dahil dito sa girang agresyon ng imperialist ng Estados Unidos at ng Israel sa Iran, no? Ang layo sana sa atin pero mas malala yung epekto sa atin, no? Lalong-lalo na sa aming mga maliliit na mangingisda. Kasi before, halos 80% na ng total na gastos namin sa bawat paglaot ay napupunta sa gasolina. Kaya mabigat na yon. Kung ngayon, na-triple yung presyo mula doon sa 50 to 60 pesos per liter. Ngayon, nasa 120 to 130 pesos na, kaya triple. Kaya ibig sabihin, kung dati, ang minimum na gastos namin ay 500, ay naging 1,500 na ngayon. No? Kaya doble. Kaya kung 80% na yung gastos namin doon, yung kita namin at huli, hindi naman lumalaki, lumiliit pa nga lalong-lalo na doon sa mga lugar na pinapasok na, no? Ng mga commercial fishing vessel dahil doon sa decision, no, ng Korte Suprema noong 2024 na pinapayagan na yung mga commercial fishing vessel na mamalakay sa loob ng municipal fishing ground sa 7 Patom, no? Kaya competition na yon na mas lalong nagpapaliit sa huli namin, tapos ngayon lumalaki ang gastos namin. Kaya marami, no? Marami na yung hindi na nakakapagpalaot. At sa estimate namin, mga 40 to 50% na ng mga maliliit na mangingisda yung hindi na kayang lumaot dahil hindi na kaya talaga yung gastos, no? At hindi na nila ma-afford yung nawawala na sila ng kapital para sa muling paglaot dahil hindi na talaga kaya ng kanilang nauuli yung gastos sa gasolina. Kung ikukumpara po natin, no, Kapando, nung panahon na hindi pa nagsisimula yung tensyon doon sa Middle East, may kinikita pa po ba ang mga mangingisda dito? Dito Yes. po sa Navotas, yung mga maliliit natin mangingisda. Oo, ang average namin dito noon, no, nakita pa, ay kumikita pa ng 200 to 350 per day. Yun yung average. Kasi meron namang wala, meron, at merong malaki-laki. Kaya ang totally, pag in-average mo yan, ay aabot niya sa 200 pesos, 250 pesos per day. At ngayon ay talagang wala na, no? Noong isang araw nga, merong akong nakausap na isang mangingisda, kinumusta ko, kumusta, laot nyo? Gano'ng party mo? Sabi sa akin, 55 pesos lang, party ko ngayon. Buti ka ako, meron pang 55. Paano Yung ba iba, kung wala may na. pamilya ka? Yes, yun nga Wala yung ka na isang mauwi sa problema. pamilya mo. Yun nga yung isang problema Kasi yung dati, yung kita mo na regular, no? Na average na 200, 250, pangkain lang yun no? Pambiling... Para sa'yo lang yun. Para pamilya mo na rin kasi makakabili kang mga 2 kilong bigas, no? Yun ang nawala. Nung nakaraang 2 linggo po, nagkaroon po tayo ng malakihang rollback naman po sa presyo ng produktong petrolyo. Naka-apekto po ba ito o nakatulong? Sa gitna ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Iran at Amerika, bahagyang nakahinga ng maluwag ang mga motorista sa panibagong bugso ng malakihang rollback sa presyo ng langis. Sa anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin noong April 27, may pagbaba sa presyo ng diesel na aabot sa halos 13 pesos kada litro, habang may nasa 15 pesos kada litro rin na pagbaba sa kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng mega rollback sa krudo.
April 21 nang ianunsyo ng ilang oil companies ang nasa 25 pesos na tapyas sa presyo ng diesel habang naglalaro naman sa 2 hanggang 3 piso ang naging rollback sa gasolina at kerosene. Una rito, nagkaroon na rin ng double-digit rollback sa diesel noong April 14. Ayon kay Garin, minamandato na ang mga kumpanya ng langis na sumunod sa itatakdang minimum at maximum price adjustments ng gobyerno, alinsunod sa pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency noong March 24. Pero gaya ng iba pang mga nakaraang energy secretaries, aminado ito na malabo nang makabalik sa dating presyo ng krudo dahil sa tindi ng pinsala na iniwan ng digmaan sa mga infrastruktura sa gitnang silangan. Actually, nakatulong na siya no, sa pagbaba doon sa gastos nila sa paglaot. Ang isang problema, hindi ganun kabilis. Yung kaming mga maliit na mangingisda na apektado itong nakalipas na mga linggo no, dahil dito sa ubuan. Itong pagtaas na nalugi at mayroon mga mautang ay hindi yung kaagad makakabalik. No? Kasi yung nalugi sa kanila, utang pa yun eh. Kailangan niyang bayaran muna yun eh. Kung walang magpautang sa amin, hindi makakapangisda. Ano na po ba yung mga uri ng tulong na naibigay po sa inyo ng gobyerno? Sa tulong, wala pa. Wala rin pa po. noon hanggang ngayon. Simula At na magsimula yung gera po sa Yes, oo. Middle East. Ang statement to, na narinig ko galing sa spokesman ng DE, si Undersecretary Dimisa, sabi nila, kagyat, no, after ng a day, nung matapos yung magsimula yung gera, no, February 28, sabi nila, mayroong may release kagad na tulong no, sa mga mangingisda at magsasaka, yung 2025 pang budget na fuel subsidy ng Department of Agriculture, no? Sabi nila na pwedeng may tulong kaagad sa mga magsasaka at mangingisda na 5,000 yung allocation sa mga Nasaan na po magsasaka, saka 3,000 sa mga mangingisda. Pero hanggang ngayon wala pa. Hindi pa namin nararamdaman. Ang paliwanag nila, sabi nila, inaayos pa yung mga listahan ng mga beneficiary. Kasi hanapin pa raw yung pinakapures, pinakamahirap sa mga naghihirap ng mga mangingisda. Kasi kakarampot talaga, no? Kasi yung allocation na yon sa 2025 budget nila, yung fuel subsidy ng DE, ang para sa mga mangingisda lang, kung hindi ako nagkakamali, mahigit ng 15,000 ang mabibigyan. Gaano po ba karami yung mga mangingisda po natin? Based doon sa registered nila in 2023, no, na mga registered na municipal fishing boat, na dapat ay mabigyan, sila yung beneficiary, ay more than 300,000. Kaya kung 430,000 yan at 15,000 lamang yung mabibigyan doon, napakailan lang yun. Ayon sa DAB4 o Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tuloy ang kanilang pamamahagi ng 3,000 pisong one-time fuel subsidy sa mga lokal na mangingisda upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Ang subsidy na ito ay hinugot mula sa natitirang pondo ng ahensya mula pa noong nakaraang taon. Sa oras na malagdaan ang kasunduan sa Development Bank of the Philippines, inaasahang madaragdagan pa ito ng 50 milyong piso na pakikinabangan ng nasa 15,000 mangingisda mula sa 5th class municipalities. Samantala, nito lamang nakaraang linggo, iminungkahi rin ng B4 ang planong paglalaan ng mas malaking fuel aid sa mga mangingisda hanggang sa aquaculture operators. Posible itong umakyat sa 9,000 piso kada buwan para sa mga maliliit na mangingisda habang nagpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan. Hiwalay pa ang mga ito sa tulong pinansyal na ihahandog din sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program sa taon ding ito. At pangalawa, sabi nila, matapos yung Holy Week, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, sabi nila 4.1 billion yung may bibigyan at 10 billion ang halaga nito. At ang para daw sa mga mangingisda ay mga 2,300 each yung bibigay. Hanggang ngayon wala pa. Wala pa rin po sila binibigay na timeline man lang po para malaman natin kung kailan kayo makakatanggap ng ayuda. Ang daming timeline na eh. Sabi nila, a week before, nung March, nung ibibigay yung fuel subsidy from the DE yung 2025 budget. Tapos itong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, sabi nila after ng Holy Week. Ano na ngayon, Mayo na. Di ba? Holy Week. First week ng April, yung Holy Week.
may 3 linggo na, hindi pa nare-release. Wala pang nararamdaman. At wala pang abiso kung kailan talaga. Nitong mga nakarang linggo, Kapando, inanunsyo po ng pamalakayan na marami po sa mga mangingisda natin ang tumigil po sa pagpalaot dahil sa sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ganito pa rin po ba ang sitwasyon po ngayon? Yes, oo. Ganun pa rin. Despite the rollbacks po. Oo. Lumalaki pa nga eh. Kasi hindi nga makabalik agad yung mga mangingisda kasi wala pa rin silang kapital. Lalong-lalo na yung may utang. Eh, yung iba dyan, nasa Bombay pa eh, 5-6. Kaya yung iba nga, meron nang nakarating sa amin na bininta na yung bangka niya para makabayad doon sa 5-6. Kasi pag hindi niya nabayaran yun, linggo-linggo tataas yung kanyang utang. Kaya meron ng mga ilan, meron ng ganung pangyayari. Kaya itong pagbaba, hindi pa rin talaga nakakatulong direkta doon sa mayorya ng mga maliit na mangingisda na apektado, direktang apektado nung napilitang huminto doon sa kanilang pangingisda. Kung ikukumpara po natin, Kapando, yung sa pagitan po ng panahon ng pandemic, COVID-19 pandemic, tsaka ito pong pagsiklab po ng digmaan po sa Middle East, alin po ba yung mas mabigat po para po sa mga mangingisda? Alin po yung mas nagkaroon ng matinding impact po sa ating mga mangingisda? Parehas yung may impact siya, no? Pero ang matinding impact ito, no? Bakit Itong po? pagtaas ng produktong petrolyo. Kasi yung pandemya, ang problema nun, hindi mo lang maibenta yung produkto mo. Pero may produkto ka. Kasi pwede kang mangisda, no? By intention sana yung gobyerno noon ni Duterte na ipagbawal, no, yung mga mangingisda na maglaot, mag-no-kill zone dahil nga doon sa quarantine. Pero sabi nga namin sa pamalakaya, kinontra namin yun, na pag nagkaroon ng social zone sa mga mangingisda, pinapapatayin mo yung mga mangingisda, kaya naobliga na hindi ipatupad yon. Kaya nakapagpalaot yung mga mangingisda. Ang isang problema doon, saan mo ibibenta? Hindi mo naman pwedeng ibenta sa Karatig Bayan kasi bawal ka doon. Quarantine. Naka-quarantine ka. Kaya kung saan ka nakatira, doon mo lang ibibenta yon. Kaya ang nangyayari dyan, kung sino yung may bigas, papalit mo yung isda sa bigas. No? At doon sa mga boundary, kung mayroon kang mga kakilala doon sa kabilang bayan, doon kayo mag-aabutan sa boundary. So, mababa yun. Kasi minimal yung buyer. Pero mayroong produkto. May kakainin ka. Kahit pa paano may produkto. Oo. Pero itong pandemya, huminto ka na sa pangingisda, wala ka nang kakainin. Gutom talaga yung ating mga mangingisda. March 25 nang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa kanya ng emergency powers upang bawasan o suspindihin ng tuluyan ang fuel excise tax. Ito'y sa oras na pumatak sa $80 ang kada bariles ng langis mula sa Dubai sa loob ng 1 buwan. Isa ito sa mga pangunahing solusyon na una at matagal nang ipinanawagan sa palasyo mula nang lumobo ang presyo ng produktong petrolyo. At nitong April 14, formal nang sinuspindi ng Pangulo ang excise tax pero para lamang sa LPG at kerosene, katumbas ng tapyas presyo na nasa 3 hanggang higit 5 piso. Ang ginawa po ng Pangulo, LPG lang po at kerosene lang po ang sinakop po niya, pero ang iniinda ng mga tao ay diesel at gasolina. Tama po ba yung naging desisyon niya? Alam mo, isa tayo sa nagsulong yan, no? Ang pamalakaya doon dapat isuspend, no? Yung koleksyon ng mga buwis sa langis, no? Yung excise tax saka yung value added tax. Kasi ang lumalabas, kapag patuloy mong kinukolekta yon, magkatuwang kayo ng mga monopolyo sa langis sa pagsasamantala sa naghihirap ng mamamayan, no? At isa rin tayo na nanawagan na dapat talaga kontrolin yung presyo ng gasolina. Pero yun, sabi nila, hindi raw yun mapagagawa ni Pangulo kapag walang special power. Kaya binigyan siya ng special power na emergency. Pero ang ginawa niya, ng panawagan ng mayorya, ay dapat yung langis, no? Yung buwis sa langis at saka sa crudo, sa diesel. Pero ang ginawa niya ay yung suspension doon sa kerosene sa LPG. Hindi naman yung panawagan ng mamayan. Although, kailangan din natin yun, no? Yung LPG kasi pagluto natin. Pero ang problema doon, hindi rin talaga yun lilika ng produkto eh. Kasi yung langis, kung yung suspension ng langis at ng crudo, ang epekto doon sa produksyon. Di ba? Ibig sabihin, magkakaroon ng kapasidad yung mga mangingisda na makapagpalaot dahil mababa yung gastos niya. Automatic yan, mga 20 pesos yan eh. Di ba? Kasi yung excise tax sa gasolina, 10 pesos per liter yon. Tapos yung value added tax na umabot na sa 120, kaya abot na yan sa mga 13 pesos.
Kaya more or less, mga 23 pesos, more than 23 pesos per liter, yung bababa. Kaya automatic, ano mo yun, magagamit mo para sa paglaot, para magkaroon ng produkto. Di ba? Pero hindi yung ginawa. Ang ipinaglalaban nga po ng Development Budget Coordination Committee na inirecommend nila kay Pangulong Bongbong Marcos, ang sinasabi nila, kaya ang pinili nila ay LPG at kerosene kasi ito yung ginagamit ng nasa lower portion na ating populasyon kumpara dun sa diesel at gasolina na ginagamit na ating mga mas nakakayaman daw, nakakaangat sa ating lipunan. Kaya hindi daw masyadong makakaapekto kung diesel at gasolina ang tatanggalan ng excise tax. Sa naging paglobo sa presyo ng gasolina at diesel, maraming nangamba sa banta na maparalisa ang ekonomiya. Maraming tsuper at mangingisda ang napilitan ding tumigil sa pamamasada at paglalayag. At ang inaasahan sanang ginhawa sa pagsuspende ng excise tax, nilimitahan lamang ng Pangulo sa LPG at kerosene. Batay sa naging rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee, mas malaking porsyento ng mga mahihirap ang kumukonsumo ng kerosene at LPG, habang mas makikinabang lamang anila ang mga mas mayayamang gumagamit ng diesel kung ito ang inalisan ng excise tax. Ang LPG at kerosene ay karaniwang ginagamit sa pagluluto at sa mga piling transportasyon at agricultural equipment. Giit pa ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, agad aabot sa halos 50 bilyong piso ang matatapyas sa kita ng gobyerno kung tatanggalan ng buwis ang diesel. Malayo kumpara sa 4 na bilyong pisong revenue loss mula sa kerosene at LPG. Sa tinawag nilang targeted approach, may paghuhugutan pa rin umano ng pondo ang mga subsidy para sa mga tsuper at mga nasa laylayan ng ating lipunan. Ano lang yun panlilin lang yun ayaw talaga nila, no? Ayaw nilang pakinggan yung legitimong panawagan ng malawak ng mamamayang Pilipino. Kasi lahat naman nanawagan yan transport sector, mga magsasaka, mga mangingisda, no? Na ito yung dapat tanggalin, yung excise tax saka yung value added tax ng gasolina at saka ng krudo. Ito yung tinanggal mo, no? Malinaw yun na panlilin lang yun. No? Hindi ito tumutugma o hindi ito tumutugon doon sa lehitimo na mga panawagan para kagyat, no? Na matugunan yung buhay na talagang hirap na, no? Naapektado dito sa patuloy na pagtaas ng gasolina, ng produktong petrolyo. Maliban po dun sa sa excise tax na pinoproblema natin, isa din po sa mainit na pinagdedebatihan ngayon ay yung tinatawag nating oil deregulation law. Isinusulong po natin yung pagbasura po doon para maibalik sa gobyerno yung pagtatakda, maibalanse po natin yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng limitasyon doon sa price surge, pero isa din sa mga pinangangambahan yung sustainability daw po nito kasi sinasabi nila, nakaakibat po nito kailangan na maglaan ng mas malawakang subsidy para sa ating mga mangingisda, mga motorista, para tiyakin na mas mapapababa yung presyo sa mahabang panahon. Yes. Makakaapekto daw po ito sa ating national budget kapag ganun yung ginawa natin. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na pag binasura natin yung oil deregulation law, malaki yung epekto sa budget. Magkano ba yung koleksyon natin? Yung koleksyon na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer Hindi naman galing doon sa mga kumpanya ng langis Di ba? Yung value added tax saka yung excise tax. Sinong kinukunan natin yan? Yung consumer, hindi naman yung kumpanya. Kaya kalukuhan yun, yung ganung paliwanag. At hindi totoo yun, no? Na mas lalong mawawalan tayo ng benepisyo kapag inano natin yung oil deregulation law. Yung kapag nasa control, no? At management ng gobyerno, yung napakahalaga, no? Sa ekonomiya natin. Kumbaga sa dugo, ito yung dugo na ekonomiya natin, yung produktong petrolyo. Malinaw na ang interest doon ay serbisyo, hindi tubo, no? At napatunayan na natin yan mula noong 1998 ng oil deregulation law ay approve ba yan? At ang pangako nito, nasabi nila, kapag nagkaroon ng deregulated yan, magkakaroon ng kompetensya. Maraming papasok ng mga player at magkakaroon ng kompetensya, bababa yung presyo. Hindi yun ang nangyari. Ang kompetensya pataasan, hindi pababaan. Kaya malinaw na nilin lang nila yung mamamayan. Kaya walang batayan yung sinasabi nila na allegation para hindi ibasura yung oil deregulation law. Yung totoo lang, kumikita sila dito, no? Yung gobyerno, wala silang pagod kasi automatic, pag nagbenta yung mga kartel, yung mga kumpanya sa langis, automatic meron silang kita. Kapag lumalaki yung benta nila, kumikita sila. Ang kawawa doon, yung mga consumer at mga productive sector
di ba? Yung mga magsasaka, mga mangingisda, mga transport sector, at mga commuter. Kasi tataas yung pamasahe eh. Tapos yung sweldo mo hindi naman tataas. Ang Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law ay itinatag noon pang 1998 o sa ilalim ng Administrasyong Ramos para bigyang kalayaan ng local oil companies, palakasin ng market competition at hikayatin ang pagpasok ng bagong competitors. Dito, wala sa kamay ng gobyerno ang galaw ng presyo ng krudo. Sa halip, nakadepende ito sa international market factors gaya ng bagong polisiya, bagong liderato at maging digmaan tulad ng sumiklab sa pagitan ng Iran at Alyansang Amerika at Israel. Bago pa man maipatupad, kontrolado noon ng Energy Regulatory Board ang oil price adjustments. Sa panayam sa DZRH noong Marso, ibinahagi ni ngayon Senate President Tito Soto kung paano anya sila binraso noon upang ipasang naturang batas. Hindi ko sinasabi kung sino nagbraso Basta may nagbraso dyan sa Senado. 13 lang ang boto ng bumayag dyan eh. Ganun ba? Oo. So, manipis. One vote lang. 1998. Isa ako sa mga hindi bumoto eh. Kasi kinakabahan kami noon. Ako kinakabahan noon. Sinasabi ko na baka mamaya nawalan tayo ng control dyan. Yes. Ano na nangyari? Samantala, nito lamang nakaraang linggo, isinapinal na ng Energy Department ang panukala nitong amyenda na kanilang isusumite sa Kamara. Ito'y sa gitna ng napaka-vulnerableng estado ng Pilipinas sa global supply shocks, bagay na agad nakita sa mabilis na paglobo ng presyo ng krudo sa record high na mga numero mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon sa DOE, hindi man daw nila mapipigilan ang paggalaw ng presyo ng langis, pero may magagawa silang paraan upang harangin ang anumang tangka ng overcharging. Sa panig po ba ng pamalakaya, ano po ba yung nakikita niyong long-term solutions para masolusyonan po itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at sa mga ipinaglalaban po ng mga mangingisda? Immediate ang dyan, kontrolin mo eh. Di ba? Paano mo matitiyak na magsiservisyo yung gobyerno sa mamamayan? Dapat kontrol ng gobyerno yung produktong petrolyo. Kapag hindi mo kontrol ang produkto, hindi mo kontrol yung pakinabang doon. Di ba? At didiktahan ka lang kung anong gusto nung tulad ngayon na deregulated na siya. Kaya yan number one, dapat kontrolin ng gobyerno, dapat gobyerno nagpapatakbo. Pero ang kailangan dyan talaga, reforma. No? Kasi ang corruption sa atin, sa gobyerno natin, yan ang dahilan kung bakit nalulugi yung mga ganitong mga korporasyon, no? Na pinapatakbo ng gobyerno na dahil doon sa corruption, yun yung kailangan nating ayusin. No? Tapos talagang kailangan talaga natin ng overhaul ng orientation at sistema na umiiral. Una-una dapat mong ayusin paano natin matitiyak yung sustainability ng supply. Dapat magsimulan na natin na mag-distract tayo ng ating mga natural resources. Marami naman tayo, no? Renewable Report na yan. sources of energy. Yes, nayaman tayo sa energy. At yun nga, ang dahilan kung bakit ayaw umalis ng China sa West Philippine Sea. Dahil sa mayamang deposito ng langit sa natural gas. Bakit hindi natin yan gawin? Punduhan, priority ng gobyerno. At marami tayong mga scientists. Hindi totoo na wala tayong scientists na walang alam dyan para makuha natin yung yaman natin na yan. Ang problema, yung mga scientists natin nagpapagamit, nagtatrabaho sa ibang mga dayuhang mga kumpanya dahil wala talaga oportunidad dito dahil walang programa ang gobyerno para paunlarin yung sarili nating industriya ng langis. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, isang Pilipinas sa hindi man direkta, ngunit pangunahing naapektuhan. It's not within the control of our president nor of DOE or our oil companies. The prices are determined by the behavior of the international community. So if you ask me, is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? And I don't think it ever happened. But it's a possibility also. Kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa.
And I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Sa China, pansamantalang sinuspindi ang exportation ng produktong petrolyo para protektahan ang kanilang local supply. Lumipat naman sa ibang energy sources ang South Korea at India na sinabayan din ng fuel price cap at planong mag-angkat ng karagdagang langis mula sa ibang bansa. Tulad dito sa Pilipinas, maliban sa fuel subsidies, nagadap din ang Thailand at Vietnam ng energy-saving measures, gaya ng 4-day workweek sa mga opisina ng gobyerno at mga piling sektor. Habang ang Japan, namahagi naman ng 80 milyong bariles ng langis bilang tulong sa gitna ng krisis. Nangako rin itong magbibigay ng 10 bilyong piso para suportahan ang oil supply ng iba pa nilang kalapit na bansa. Samantala, pareho na ring inilutang sa Senado at Kamara ang mga panukala na lumikha ng isang national oil storage, partikular sa Visayas at Mindanao. May kapasidad ito na abot sa higit 6 na milyong bariles ng langis na magsisilbing buffer stock ng bansa sa panahon ng emergency. Actually, naamin po mismo ni Energy Secretary Sharon Garin na wala po tayong national oil reserve facility dito sa bansa. So, ang problema natin, ang nakadepende lang tayo doon sa nagaganap na tensyon sa Middle East. Kung ano mangyari doon, tatanggap lang tayo, passive lang tayo na recipient ng kung ano man yung magiging epekto doon sa digmaan na nagaganap sa Middle East. Tayo lang din, Pilipinas lang din po sa buong ASEAN ang nagdeklara ng State of National Energy Emergency. And what does this say about our government na parang napapag-iwanan tayo, Kapando? Oo, kasi yung gobyerno talaga natin, hindi naman naglilingkod sa sambayanan. Hindi naman makababayan. Kundi pinaglilingkuran nito yung mga dayong kapital at negosyo. Yung pagbibigay mo yung pagpapasa mo ng oil deregulation, malinaw yun, no? Na ang ibig sabihin nun ay yung responsibilidad mo sa mamamayan mo para matiyak na meron tayong sustainable, no, na supply ng langis ay binigay mo sa pribado. Pag binigay mo sa pribado yan, magtatakdaan na kung paano yung development yan at paano yung presyuhan yan ay sila na. At ganoon na nangyari sa atin sa matagal ng panahon from 1990 hanggang ngayon, di ba? Kaya yun ang kailangan nating baguhin. No? Kaya wag nating iasa na yung oil regulation law yung lulutas sa problemang nilikha niya. Kasi siya ang dahilan talaga kung bakit ganito ang sitwasyon natin. Compare mo sa ibang bansa. Yung ibang bansa kasi nagtutuloy-tuloy yung subsidy nila sa kanila maliban doon sa ilang mga bansa, no? Karating natin na meron talaga silang mabilis source yung mabilis yung intervention nila. Yes, oo. Meron talagang plano, no? Tapos merong kapital. Sa atin wala corruption pa nga ang nauuna bago yung serbisyo sa mamamayan. Sumasabay by issue ng DPWH, marami pa yan, korupsyon. Sasabihin pa, para sa mamamayan to, flood control, ganun pala, goods project naman, no? At corruption nangyayari. Yung ganun, yun yung mga kailangan nating baguhin. Pag hindi natin nabago yan, at yung sistema, at umiiral itong mga makadayuhang mga patakaran tulad ng oil deregulation law, ay hindi talaga tayo magkakaroon ng sustainable at magsisiguro, no? Magsisiguro na hindi natin mararanasan uli itong naranasan natin ngayon na epekto ng gira na hindi naman tayo kasali. Ito yung isang ito yung patunay na mabuhay, no? Hindi natin kaya na panghawakan na maging sustainable at yung supply at saka maging yung presyo kung tayo ay nakaasa sa dayuhan. Kasi speculation nga to isipin mo yung mga kumpanya ng langis, yung kanilang stock ay nasa 3 hanggang 6 na buwan pa. Pero a day after ng bomba, automatic nag-tash sila Ibig sabihin, nabili pa nila. Instant effect agad. Diba? Nabili pa nila yung sa murang halaga, pero pinatasan na nila. Diba? Ang pinapaliwanag nila yung replacement cost daw. Ang replacement cost ay tumutukoy sa isang pricing method kung saan ang presyo ng langis ay itinatakda batay sa gastos na kakailanganin upang palitan ang inventory sa kasalukuyang estado ng merkado. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa mababang halaga nabili ang produkto, posibleng lumobo agad ang presyo nito kung magkakaroon ng paggalaw sa pandaigdigang merkado. Paano magkakaroon ng replacement cost? Samantalang bayad na yon Di ba? Hindi na dapat yun. Ang pwedeng apektado nun, yung bagong order mo, yung bagong supply. Pero yung dati mong nabiling mura, malinaw na pagsasamantala yun. No? Dapat sa ganitong sitwasyon, walang kumikita. Lahat tayo apektado. Dapat magtulungan tayo para maibsan natin yung epekto, no? Nitong gera na inilulunsad ng Estados Unidos at ng Israel
doon sa Middle East. Maliban po sa pagsipa ng presyo ng langis dito sa Pilipinas, isa rin po sa mga problema na iniinda ng mga mangingisda ay commercialization, pagpasok po ng mga pribadong sektor. Kumusta na po ba tayo dito sa mga reclamation projects, sa mga pagpasok po ng pribadong sektor sa ating mga fishing grounds? Yes, yan yung isa, no, na dahilan kung bakit mayroon ng patuloy na pagbaba nung huli natin, yung production natin. Naitala na sa magkakasunod na kalipas na 10 taon na 14,000 metric tonelada taon-taon yung pagbaba ng produkto natin. Ang mga dahilan dyan, dahil nasira na yung marine ecosystem natin, yung mga itlugan, spawning ground, no, na natin tulad ng Manila Bay, ay nireclaim na. At maliban doon sa reclamation, drainage pa yung natitira ng mga coral reefs sa Manila Bay, yung sa Nicolas Shoal. Kaya doble yung tama noon, no? Ganon din yung mga dinagdag pang pangtambak dyan, yung galing doon sa Mindoro, galing sa Zambales, nagkakaroon na ng collapse doon sa mga komunidad, coastal area dahil dyan. Kaya isa yun, no? At maliban pa doon, yung marami yan pang mga proyekto, no, na tulad nitong mga flood control, mga coastal road na winawasak, no, yung mga mangroves area, yung mga coral reefs. Ang problema pa nga, yung coral reefs yung ginagawang pantambak, ginagawang boulder, no. Ang isang halimbawa diyan sa Sorsogon, no. Ako mismo napuntahan ko yung area na tinatay yung coastal road doon. Ang pinagtambak nila, corals, yung malalaking corals. Kaya winawasak mo yung corals para lang doon sa coastal road. 2023 pa nang paimbestigahan ng pamalakaya sa DENR ang Coastal Road Project sa Gubat, Sorsogon dahil sa alegasyon ng paggamit ng mga patay na corals. Dapat anilang alamin kung sinadyang sirain at ungkatin ang mga bahura para lamang gawing palaman sa proyekto. Problema rin ng grupo ang dagdag pinsala ng reclamation, hindi lang sa mga mangingisda, kundi maging sa mga naga-alimango. Pero ang totoo, ang Sorsogon Road Project ay isa lamang sa mga pasakit na iniinda at patuloy na nilalabanan ng pamalakaya. At wala pa rito ang laban sa reclamation ng Manila Bay na nagsimula noon pang late 19th century. Ganon kalala. Kaya pag nangyari yon, talagang yung overfishing natin dahil dun sa mga commercial fishing vessel na pinayagan na in 2024 ng Supreme Court na pwede na silang pumasok at mangisda sa loob ng 15 kilometers municipal fishing ground. O ubusin ng commercial fishing vessel, walang replacement yon kasi wala na yung spawning ground natin dahil malalalim ng bahagi. Agosto nitong 2024, pinagtibay ng Supreme Court First Division ng hatol ng Malabon Regional Trial Court na pumapayag na mangisda sa loob ng 15-kilometer municipal water zone. Para kay Kapando, ang 15-kilometer fishing ground limit ay malaking tulong para maprotektahan hindi lang ang mga maliliit na mangingisda kundi maging ang mismong karagatan mula sa banta ng overfishing at pagkasira ng marine ecosystem. Nakaangkla ito sa atin ang 15-kilometro bill na inihain ng Makabayan Block sa Kamara noong Oktubre. Paliwanag ng Korte, ilang bahagi ng probisyon ng Fisheries Code at ng 15-kilometer ban na ginamit bilang argumento laban dito ang lumalabas na unconstitutional. Pero higit dito, pinagtibay ng SC ang naunang ruling dahil sa na-late ang isinumiting apela ng DA, BFAR at Office of the Solicitor General. Ang DA, bumuelta ng motion for the consideration sa pangamba ng tuluyang pagkasira ng mga bahura. Sa isang manifesto, iginiit din ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries, Committee on Climate Change, Environment and Natural Resources na magtatakda ng delikadong president ang SC ruling na hindi lang umano labag sa karapatan ng mga maliliit na mangingisda kundi sa jurisdiksyon din ng mga lokal na pamahalaan. Bagay na malinaw na banta sa kabuhayan ng mga mangingisda sa coastal areas. Ramdam niya yan at pinapakita niyan sa dita. No? From 1980s, ang malaking ambag pa na mga 60 to 70% galing sa municipal fishing ground. Pero ngayon, nasa 23% na lang. Kaya ibig sabihin, ang malaki na ngayon yung aquaculture. 55%. Tapos yung commercial fishing vessel abot sa mga 23 to 24%. Kaya yung mga mangingisda na milyon, na mayroong 2.7 million, sabi doon sa registered no, ng gobyerno, doon sa FishR nila. At yun yung maraming bilang ng mga maliliit na mangingisda, people kakarampot yung huli nila. Compare mo doon sa mga commercial fishing vessel na mahigit lang sa 300 na bangka, pero yung kita nila ay katumbas
nung more than 2.7 million na mga maliliit na mangingisda. Kaya hindi tama, no? Kaya malinaw na ang nagkikinabang sa yaman ng ating pangisdaan ay sila, yung may-ari ng aquaculture, may-ari ng commercial fishing vessel. At karamihan nun, sila rin yon. Kung sino ang may-ari ng aquaculture, sila rin may-ari ng commercial fishing vessel. No? Kaya sila yung pinaboran doon sa desisyon ng Korte Suprema na payagan silang mangisda sa 15 kilometers. Yung 15 kilometers kasi laban ng mga mangisda yan eh. Mula 1975 kasi yung PD704, yung Fisheries League of 1975, ang municipal fishing ground lang noon ay 6 kilometers from the shoreline. Kaya nilaban ng Pamalakaya yan at iba pang mga organization mula 1975 to 1998. Kaya noong 1998, nung ma-repeal yung PD704, at mabago, no? Maipasa yung Fisheries Code of 1998 o yung Republic Act 8550, naging 15 kilometers na yung municipal fishing ground. Tapos ito ngayon ang tinanggal, yung naipanalo na namin. Kasi naibalik na sana naibalik na sana kahit papaano, from 1998 na present, naibabalik na natin yung yaman, yung stock sa municipal fishing ground. Ito naman yung target na ubusin ng mga commercial fishing vessel. Pwede pa ba itong gawan ng paraan? Say for example, TRO? Mabaliktad pa po itong desisyon na to? Actually, ang kailangan talaga dyan, batas, no? Wag na tayong magano doon sa TRO kasi ang problema doon, pag nag-TRO tayo, yung Fisheries Code of 1998, mas ang mayorya ng nilalaman ng Fisheries Code of 1998, hindi rin pumapabor sa municipal fishing ground, maliban doon sa 15 kilometers. Kasi nandun din, ito rin yung ginamit ng Supreme Court na argumento eh. Kasi nandun din, sabi na sa Section 18, use of municipal fishing ground na pagdating sa 10.1, pwede na yung small and medium. Pag nagdating na 7 fathom ang lalim, pwede na yung commercial fishing, ibig sabihin lahat. Pwede na. Kaya ito yung yan. Kaya hindi na pwedeng natin TRO tapos implementation pa rin yung Fisheries Code. Ang kailangan talaga batas. Meron kaming penal na batas, yung House Bill 5606 na ideklara yung municipal fishing ground exclusively para sa maliliit na mangingisda. Parang bawal na talaga yung commercial fishing. Wala ng 10 kilometers, wala ng 7 fathom, 15 kilometers, bawal kayo dito. Wala pa rin pong katiyakan kung ano pong mangyari sa digmaan po sa Middle East. And kung hindi po ito matutugunan ng gobyerno, malaki po yung epekto po nito sa ating bansa panigurado. Dapat din po ba nating ipangamba na sa mga susunod na buwan, posibleng mawalan po tayo ng mga mangingisda? Ngayon nangyari na yun, no? Ang pinapangambahan ko dito, paano magsusurvive yung tao? No? Kung wala kayong kita, wala kayong makain, yung magkaroon ng anti-social ng mga aktibidad, yun yung nakakatakot. Ngayon, meron ko na tayo nababalitaan araw-araw. Merong holdapper, merong nagsasaksak, merong hinaharangan yung mga motorista, kinukuha yung kanilang pinipakinabangan. Ito yung nakakatakot na mangyari sa ating komunidad. Yung pag-resolba ng ating mga kababayan doon sa kahirapan, na dagdag na problema pa, at maaaring tayo pa yung maging biktima. Diba? Kapwa natin, kasi ang kaya lang naman ng mga mahihirap na itinutulak para gumawa niyan, ay yung kapwa nila, o yung medyo nakakaangat-angat sa kanila, na parehas din nilang nakaaapektuhan. Kaya halimbawa, dito sa Nabutas, bakit matindi yung epekto dito? Dahil before pa man, mangyari itong pagtaas ng gasolina, dinimulis ng local government yung mga tahungan nila. Na ito sana yung para sa mga mahihirap na aquaculture, uri ng aquaculture kasi hindi ka na magpapakain, maglalagay ka lang ng tulos at kakapit na yung tahong at talaba, di ba? Yung pa yung winasak, inalis ng local government para sa reclamation ng San Miguel Corporation. Mayaman sa tahong o mussels ang Barangay Sipak Almacen dito sa Navotas. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga mangingisda sa lugar mula pa noong 1970s. Pero ang dating libo-libo nilang mussel farms o tahungan tila naburas sa mapa Marso noong 2024 matapos i-demolish upang bigyang daan ang reclamation activities. Bahagi ito ng Navotas Coastal Bay Reclamation Project na siyang magsisilbing daan para sa itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan. Ang NMIA ay isang 740 billion pesos na proyekto na iminungkahi mismo ng San Miguel Corporation upang ma-decongest ang NAIA. Itinayo ito sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Model kung saan matapos pondohan at itayo ng pribadong entity ang infrastruktura ay ipapasa ang pagmamay-ari nito sa gobyerno matapos ang itinakdang panahon.
Sandalimang naantala noong 2023, muling nagpatuloy ang proyekto ng sumunod na taon matapos magsagawa ng impact assessment ang DENR. Ayon sa Navotas LGU, simula pa noong 2022 sila hindi tumanggap ng business permit sa mga apektadong tahungan at palaisdaan. Binigyan din daw nila ang mga mangingisda ng pagkakataon na voluntaryong alisin ang kanilang mga infrastruktura kasabay ng iba't ibang alok na alternatibong programa. Pero iba ang sagot dito ng pamalakaya. So hindi po ito nirelocate, talagang dinimolish po siya altogether. Dinimolish talaga. Nakiusap pa ako sa local government. Wala man lang na po silang replacement man lang po or parang pakonsuelo para man lang po sa ating mga mangingisda. Wala. Nakiusap pa ako. Eh kung ang problema natin ay kung saan-saan lang sila nilagay, no? Nakakaharang sila kasi yun ang dahilan eh. Nakakaharang sila doon sa exit and entrance ng mga mangingisda. Sabi ko, ilagay natin sa isang lugar. Magtaka tayo ng isang lugar kung saan sila Para hindi mawala. organize. Tapos meron silang kabuhayan. Wala hindi ako pinakinggan, talaga idinimolish. At ito na, no? Ito nang patunay, nagsisimula na yung kalsada na yan, papunta sa airport, at susunod niyan, tatabunan na ng lagat na to. Kasi meron 650 hectares reclamation project ang local government ng Navotas at saka San Miguel Corporation. Sa isang statement noong 2023, iginiit ng San Miguel Corporation na hindi reclamation project ang NMIA. Paglilinaw pa nito, ang NMIA ay isang land redevelopment project sa mga property na nalubog na sa tubig sa paglipas ng panahon. Tiniyak din nito na may gabay sila mula sa mga international expert at partners upang tiyakin na mahigpit itong nakasunod sa global standards. Ayon pa sa SMC, sa oras na matapos ang paliparan, magbibigay daan din ito sa paglago ng ating ekonomiya. Ilang linggo lang mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East, mabilis na nabuklat ang mga lihim na sakit ng ating lipunan. Mula sa mabilis na paglobo ng presyo ng krudo. Ilang mga tsuper ba ang mamamatay bago ibigay ang hinihingi ng bawat driver? Kami na ring driver ang namamatay sa pagpila sa ayudang yan! Hanggang sa disorganisadong pamamahagi ng ayuda. At hanggang sa pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, ilang araw lang matapos igiit ng palasyo na walang krisis. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa gitna nito, ibinida ng Energy Department ang anilay stable na oil supply sa tulong ng multiple shipments patungong Batangas, Subic at Davao na pinrocure ng Philippine National Oil Company nitong mga nakaraang linggo. Ayon pa sa palasyo nitong April 28, umakyat na sa 52 hanggang 54 na araw ang buffer stock ng langis ng Pilipinas. Sa ating mga kababayan, panahon na kailangan natin na magsama-sama, magkaisa tayo. Huwag nating hayaan na sirain, no? Yung ating mga karagatan na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda at supply ng pagkain ng sambayan ng Pilipino. Kapag patay na ang dagat, patay na ang lawa, wala na pong mabubuhay na isda dyan. Kaya ito ang kailangan natin pagtulong-tulungan na i-revive, no? Isalba natin ito at panatilihin nating maging komunal na pangisdaan pa rin yan para pakinabangan, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon. Ang kailangan natin dyan, i-rehabilitate, no? Itigil yung mga panirang proyekto tulad ng reclamation, mga coastal road, mga black sand at iba't iba pa na sumisira sa ating marine ecosystem at kailangan natin rehabilitation, no? Yung mga coastal area natin, lalong-lalo na yung mga abandon na palaisdaan, wag natin tambakan, no? Para tayuan ng mga negosyo. Ang kailangan natin diyan ay taniman natin ng mga mangroves, no? Hindi lang maibabalik natin yung ekolohiya, yung marine ecosystem, kundi ito rin ay isang malaking mitigation sa epekto ng climate change, lalo na sa ngayon, no? Kasi pag hindi natin natigil diyan, itong nararamdaman natin na sobra na, no?
na kakulangan ng supply natin sa pagkain, lalala pa yan. Ilalong-lalo pa ang patakaran ng gobyerno natin. Imbes na paunlarin yung lokal na produkto natin, ang patakaran nila ay mag-import. Tulad ngayon, no? Dahil alam nila na hindi na makakapangisda, yung 50% na mga liit na mga isda, kapag kumurang daw ang supply, ay mag-import. Kaya malinaw na walang seryoso at wala talagang sustainable na programa o komprehensibong programa ang administrasyon ni Bongbong Marcos para paunlarin at maging sustainable yung supply, no, ng pagkain nating mamamayang Pilipino. Kaya ito ay nasa atin at kailangan na tayo ay magsama-sama at kailangan nating kumilos. Tutulan natin ang mapanirang mga proyekto tulad ng reclamation, dredging at iba't iba pa. Sa dagat ng mga protesta sa gobyerno, isa rin ang boses ng mga mangingisda sa tila hinayaang manahimik at malunod sa tubig. Nakatanaw sa pampang, lubog sa utang, nangangamba sa kanilang huling pagpalaot. Samahan niyo ako muling buklatin ang mga pahina ng ating lipunan. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.